Ako'y galing sa palengke kanina at habang ako'y naglalakad ay ako'y nag-iisip ng mauulam. At iyon, manok na naman ang nasugagaan. At parang ako'y natakam din sa manok sa garnil luto. Ay di bumili na ako ng isang buo at ako na ang magtatadtad. Ay di ari nga, pagdating ko ginayat ko na agad. Tinadtad ko lang ng papagayaan at bago ko hinugasan ng ayos. At matapos kong hugasan, itatabi ko muna para patuloyin natin ang tubig. At habang pinatutulong natin ang manok ay magagayat na tayo ng mga ricado. Ang ating nga palang lulutuin ngayon ay ginatang manok na may luyang dilaw. Kung gusto nyo subukan ng garnil luto, ay gayahin nyo lang ang aking gagawin. Ay siya, parinin na kayo at samahan nyo ako sa pagluluto. At ari nga, gagayatan din natin ang luya. Ang gayat naman natin sa luya ay straight na maninipis at lalagyan din natin ng siling maanghang 3 piraso. At matapos natin gayatin ng mga yan ay ari na ang mga ricado. Sibuyas, bawang, luya, luyang dilaw, siling maanghang at siling green at isa pa'y gata. At pagkatapos dyan ay dinin naman tayo mag-uumpisa ng maggisa. Unay mantika at pagka mainit na ilalagay na natin yung bawang. Halu-haluin lang natin ng kaunti at isusunod na natin yung sibuyas. At pagkatapos ay isusunod na rin natin yung luyang dilaw at saka luya. Hahalu-haluin lang natin hanggang sa magisa. At pag gisang-gisa na ilalagay na natin yung manok. At hahalu-haluin lang natin hanggang sa masangkot siya ng ayos at bago natin takpan. At makalipas ang ilang minuto ay buksan nyo at maglalagay tayo ng mga ricado. Maglalagay tayo ng mga pampalasa. At sa parting are maglalagay na tayo ng bitchin. Lalagyan na rin natin ng paminta. At isusunod na rin natin yung patis. Tatansyahin nyo at baka umalat. At pagkatapos nyan isusunod na rin natin yung suka. Tatansyahin nyo rin at baka umasim. At makalipas ang ilang minuto ay buksan nyo. Halu-haluin nyo para lumahok ang ating mga inilagay na pampalasa. At bago uli natin takpan. At makalipas uli ang ilang minuto ay buksan nyo. Halu-haluin nyo at tingnan nyo kung ang sabaw ay kakaunti na. At pag ang sabaw ay kakaunti na at medyo malapot na ang sabaw ay pwede nang ilagay ang gata. Kagaya niyan. At sa bandang are ay pwede ko nang ibuhos ang gata. Are nga pala'y 2 niyog ipinagata ko sa palengke. At pagkatapos nating ilagay ang gata ay isasabay na natin yung siling maanghang. At hindi muna natin nahaluin, tatakpan muna natin para hindi kumurta. At makalipas ang ilang minuto, ibuksan nyo at halu-haluin nyo. At sa bandang iyan ay pwede na nating ilagay ang siling grain. Ang ginawa ko sa siling grain ay pinutol-putol ko laang. At tatakpan uli natin, hahayaan natin maiga-iga ng kaunti. At makalipas uli ang ilang sandali, ibuksan nyo at tingnan nyo kung ayos na sa inyong sarsa. Para sa akin ay ayos na ang sarsang aray. Mainam din nga pag marami-rami ang sarsa. Ubus na ang laman ay may sarsa pa. Ay siya, paano? Ako sasandok na din ay kayo ga. Kain muna po tayo. Mapapadami na naman ang lamon kahit bahaw iubos. Ay siya, hanggang dito na lamang po aking video. Sana po ay may natutunan kayo at sana po ay nasundan nyo ako sa pagluluto. Maraming salamat po. God bless.